Hello guys, welcome to today's Topic TV. Isipin mo ito, nagpakabit ka ng solar panel para makatipid sa kuryente, tapos may babala na illegal daw ito. Pero ang tanong, illegal nga ba talaga ito o may mas malalim na dahilan kung bakit ayaw nilang dumami ang gumagamit nito? Sa panahon ngayon, parami ang Pilipino na gustong mag-solar dahil mataas ang singil sa kuryente. Sino ba naman ang ayaw makatipid, di ba? Pero naglabas din ng babala ang Meralco tungkol sa mga illegal o hindi rehistradong solar installation. Kaya himayin natin kung totoo bang delikado ang solar o pinipigilan lang tayo. Unahin natin ang katotohanan. Oo, may panganib talaga kapag mali ang pagkabit ng solar panel, lalo na kung grid tied. Kapag hindi tama ang setup, pwedeng magkaroon ng backflow ng kuryente at makuryente ang mga lineman na nag-aayos ng linya. Sa pinakamasamang sitwasyon, maaaring magdulot ito ng sunog o electrical damage sa bahay. Kung walang permit at inspection, walang kasiguraduhan na safe ang system mo, kaya may punto ang Meralco. Ngayon, bakit kailangan ng permit? Dahil hindi basta-basta ang solar, lalo na kung nakakonect sa grid. Sa ilalim ng Energy Regulatory Commission at Renewable Energy Act, kailangan ng net metering at tamang inspeksyon. Kung mag-e-export ka ng kuryente pabalik sa grid, dapat kontrolado ito at pasado sa standards, hindi pwedeng DIY lang. Pero pag-usapan natin ang mas sensitibong punto. Kapag dumami ang gumagamit ng solar, bababa ang konsumo mula sa grid at bababa ang kita ng utilities. Dahil negosyo ito, tanong ng marami kung pinoprotektahan nila ang kaligtasan o ang kita nila. Ang totoo, parehong may katotohanan sa dalawang panig. May legitimate safety concerns pero may epekto rin sa negosyo nila kapag bumaba ang demand. Linawin natin, hindi lahat ng solar ay illegal. Nagiging illegal lang ito kapag walang permit at hindi sumusunod sa standards. Mas delikado ang mga murang installation na nagsasabing mabilis lang ang kabit at hindi na kailangan ng permit. Walang inspection at tamang safety devices sa ganitong setup, kaya kapag nagkaproblema, mas malaki ang gastos o panganib. Kung balak mong mag-solar, siguraduhin na licensed ang installer at dumaan sa tamang proseso kasama ang net metering kung kailangan. Huwag basta magpapadala sa sobrang murang offer. Tandaan, hindi lahat ng tipid ay ligtas. Sa huli, ang solar panel ay hindi kalaban. Ito ay paraan para makatipid at makatulong sa kalikasan. Pero kapag minadali at hindi sinunod ang proseso, nagiging peligro ito. Kaya ikaw ba ay magsosolar pa rin o maghihintay muna? Kung may natutunan ka sa video na ito, i-share mo para mas marami pang maging aware. At kung gusto mo ng ganitong content na nagbibigay linaw sa isyong napapanahon, mag-subscribe ka na para hindi ka mahuli sa susunod.